Inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang kanilang nuclear weapon. Hindi na nga ba nakayanan ng Russia ang mga pag-atake ng Ukraine at gumamit na ito ng kanilang nuclear weapon? Ano naman ang nangyari sa Ukraine sa naturang pag-atake ng Russia? May mga nasawi ba? Kung merong nasawi, ilan? May mga sugatan ba? Kung may sugatan, ilan? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 25, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay sa giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Ang giyerang ito mga kaibigan ay nasa mga 4 na taon na. Hanggang ngayon ay wala pang sign ng pagtatapos. Bagkus, patindi pa ng patindi. Halos araw-araw ay merong mga napapaulat na merong mga nasasawi. May mga infrastructures na mga nasisira, mga power plant na pinasabog, hospitals, maging mga paaralan. Ganon din ang nangyayari sa Russia. Hindi rin nananahimik ang Ukraine. Gumaganti rin ito. Mismo sa loob ng Moscow, maraming ginawang pag-atake ang Ukraine. May mga nawasak din, may mga nasawi. At dahil matagal na ang gerang ito, hindi maikakaila na malaking kabawasan sa kanilang sandatahang lakas ang araw-araw na pinapasabog na mga missiles, rockets, drones, mga sasakyang panghimpapawid na nawawasak, maging mga warships at marami pang iba. Of course mga kaibigan, gastos din ito. Sa giyera gaya ng Russia at Ukraine, merong dalawang paraan upang hindi magkaubusan ng mga armas pandigma. Una mga kaibigan, kinakailangang panatilihin ang magandang ugnayan ng magkakaibigang bansa, in short, alyado. Dahil kapag maganda ang relasyon, ay malaki ang possibility na magsusupply ito ng mga armas. Gaya na lang mga kaibigan ng ginagawa ng United States of America sa Ukraine. Nagpapadala ito ng kanilang armas. Ganon din ang ginagawa ng allied ng Russia. Gaya mga kaibigan ng North Korea. Nagpadala ito ng kanilang mga armas pandigma at mga sundalo. Marami nga sa mga sundalo ng North Korea ay hindi na nakauwi ng buhay. Ganon din ang ginagawa ng Iran. Nagpadala ito ng kanilang mga drones. Yan ay ang unang opsyon upang hindi maubusan ng armas ang Russia at Ukraine. Ang pangalawa, kinakailangang 24 hours ang produksyon ng mga missiles, drones, rockets at iba pang mga armas pandigma ang magkabilang panig at kinakailangang gawin ito sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Kung ubusan ng mga armas ang pag-uusapan, hindi rin imposible na maubusan ng pasensya ang magkabilang panig. Kaya lang, lugi ang Ukraine sapagkat ang Ukraine ay walang nuclear weapon at kung maubusan ng pasensya ang Russia, maaari nitong gamitin ang kanilang alas at yan mga kaibigan ay ang kanilang nuclear weapon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, marahil ay naubusan na rin ng pasensya si Vladimir Putin at medyo nauubusan na rin ng armas ang Russia. Gumamit na ito ng kanilang nuclear weapon. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, narito ang iilan sa napakaraming pruweba na maaari nating mahanap sa internet at nais ko lang paalalahanan lahat ng mga manunood ng videong ito na ang balitang di umano'y ang Russia ay gumamit ng mga nuclear capable na mga kagamitan. Ito ay claim ng Ukrainian authorities at ayon sa pag-ataking ito mga kaibigan, ibinalita ng CBS na merong kumpirmadong 2 nasawi at merong 83 ang sugatan. Maliwanag sa kanilang headline ang ganito. At least 2 ang nasawi, 83 wounded after Russia uses nuclear-capable missile
in massive attack on Ukraine. Kinumpirma yan mga kaibigan ng Air Force ng Ukraine. At katunayan, pangatlong beses na raw itong ginamit ng Russia. At sa buong magdamag, nagpalipad din ang Russia ng mga 600 na mga drones at daang-daang mga missiles. Yan ay ayon sa Defense Minister ng Ukraine. At kinumpirma din mga kaibigan ng Air Force ng Ukraine na ang Russia ay gumamit ng kanilang Oreshnik missile, Iskander missile, Kinzhal missile at Zircon missiles. Of course, hindi natin maiintindihan yan. Kaya naman, inungkat ko ng mabuti ang internet upang malaman natin kung ano ang mga bagay na ito. Ipapaliwanag natin bawat isa. Unahin natin mga kaibigan ang tinatawag na Oreshnik. Ito mga kaibigan ay isang uri ng intermediate range ballistic missile. Kung meron tinatawag na ICBM, ito naman ay IRBM. Ito ay tinatawag mga kaibigan na Road Mobile Nuclear Capable. At ang pangalawa mga kaibigan ay ang Kinzhal. Ito ay isang nuclear capable din. Ito ay itinitira ng Russia mula sa napakataas na altitude at isasakay ito sa fighter jet upang sapul na sapul kung ano ang kanilang target. Ang pangatlo mga kaibigan ay ang Zircon. Tinatawag din itong 3M22. Triscon. Ito mga kaibigan ay isang scramjet-powered nuclear-capable hypersonic cruise missile. Napakalakas nito. Ito ay nanggagaling sa karagatan at ang gumagamit nito ay ang Russian Navy. At ang panghuli mga kaibigan ay ang tinatawag na Iskander missile. Ito ay isang advanced na road mobile short-range ballistic missile system. At ang lahat ng ito mga kaibigan ay kinumpirma ng Ukraine na talagang gumamit na ang Russia nito. Kaya marami ang mga nagsasabi na uubusan na nga ba ng pasensya si Vladimir Putin o ang pangalawa, nauubusan na ba ng armas ang Russia? Marami din ang mga nagsasabi na baka talagang hindi kaya ng Russia ang Ukraine. Kaya upang mabilis na matapos na ito, gumamit na ito ng kanilang mga alas. Pero kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, kaya nga ba talaga ng Ukraine ang Russia? O kaya nga ba ng Russia ang Ukraine? Hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pang sign kung magtatapos na nga ba ang gera sa pagitan ng Ukraine at ang Russia. Pinangangambahan na ito ay lalawig pa sapagkat ang magkabilang panig gustuhin man nila ng ceasefire. Pero hindi sila nagkakasundo sa maraming bagay. Meron na sanang pag-uusap na gagawin upang matapos na ang gerang ito. Tapos biglang may mga umaatake ng malalaking pag-atake talaga. Kaya paano makakamit ang ceasefire? Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at manatiling updated sa kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito, ang Usapang Banal. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.